Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang literal na ang kasamaan ay meron din niyang hangganan. So ngayon ka magtawag, Harry Roque ng People Power. Ngayon hinahamon ka namin kung totoong matapang ka, kung totoong wala kang kasalanan, harapin mo yung mga kaso sa'yo dito sa bansang Pilipinas. At by the way sana ma-cancel na. Yes, yung passport ni former spokesperson and attorney. Kasi kinu-question ko yung kanyang pagiging attorney dahil yung kanyang kinikilos ay hindi naman akma sa kanyang profesyon na pinanghahawakan. Although meron siyang diploma, sabi na lang natin na legitimate lawyer siya, pero the way he act, lalaki yan, mga minamahal, di ba? Parang hindi siya professional na lawyer. So, ngayon, ito yung balita. Arrest order versus Harry Roque is prosecution, not persecution. Yan yung sabi ng Department of Justice. Kasi sinasabi ni Harry Roque na siya daw po ay pinoprosecute, pinafishing, di ba? Na siya daw po ay pinopolitika, na in the first place, based on the hearing, doon nga po sa Senado, abay, napagtanto na itong si Harry Roque ay involved po sa issue ng Pogo, 'di ba? At nakitaan din siya ng ebidensya dito nga po sa qualified human trafficking. Hindi lang po si Harry Roque at meron pa pong 51 others. If I am not mistaken, mga minamahal, meron balita na 51 po sila. So basahin natin tong balitang to Angeles Court orders Roque ong arrested. So, Mabalacat City, a court in Angeles City, Pampanga has ordered the arrest of former presidential spokesperson Harry Roque, Chinese-Filipino businesswoman Cassandra Leong, and around 51 others for human trafficking in connection with the illegal operation of Philippine offshore gaming operator of Pogo Hub in Purak Town. So, hindi lang mga minamahal si Harry Roque, meron pa pong sangkot na 51 other people na involved din dyan sa qualified human trafficking na yan. So, nagre-recruit, diba? Itong si Harry Roque. Alam nyo naman mga minamahal ng qualified human trafficking ay heinous crime yan. Sa madaling sabi, non-bailable. So ngayon, paano mapapauwi na ba sa Pilipinas si Harry Roque? According sa ating napanood, via Interpol. So, international police ang aaresto dito kay Harry Roque. Pero mas mapapabilis yan kung ika-cancel yung kanyang passport para hindi na siya palipat-lipat ng bansa na kanyang tinatambayan. Gets ninyo, mga minamahal? Kasi as long as okay pa yung kanyang passport, as long as nakakapag-travel pa siya at hindi pa nakakansela, itong si Harry Roque ay talagang kunyari, huhulihin dito sa lugar na to, pupunta naman dito. Kumbaga, pa-travel. Itong si Roqueta, siguro kaya niyang malibot ang buong mundo, ang buong bansa, diba? Buong universe, Charis. Diba? So, malibot-libot niya yan. So, pag nalibot, every time na huhulihin siya, every time na nakakatunog siya na, ay, may ganitong ako, may ganitong order sa akin, huhulihin ako dito, lilipad na lang na bansang, ng iba't ibang bansa yan. So, much better para sa akin na hoping sana yung Department of Justice natin makinig na i-cancel. Oo, literal mga minamahal na i-cancel ang kanyang passport. Kasi tingnan nyo yung ingay-ingay Diba? Nandoon na nga yan sa dahig, hindi pa hinuli. Yung kaso lang din naman kasi ni Harry Roque during that time sa Senado, yung cite and contempt. Ang problema ngayon, naglabas na po ng warrant of arrest order. So, I think pwede nang i-cancel yung passport niyan. At kung pumunta man ng The Hague ulit, again, itong si Harry Roque, buti na nga lamang po mga minamahal, hindi nabigyan ng asylum. Kung pumunta pa man po ng The Hague, nakitaan, itong si Harry Roque, abay, mararapat lamang na siya ay huli na. At kapag makita ulit natin na kasama ni Robin Padilla or ng kahit sino pa mang senador, yung si Harry Roque, dapat po kasuhan din ng obstruction of justice yung mga nakapalibot sa kanya. O tingnan ninyo mga minamahal, nahawaan ng sumpa itong si Baklang Roqueta. So sabi dito, a staff member of the Angeles City Regional Trial Court Branch 118 confirmed to the Inquirer on Thursday that Judge Rene Reyes issued
the arrest warrant on May 8. The court said it found probable cause against Roque and Ong, among others, for non-bailable violation under the Anti-Trafficking in Person Act of 2003. So after careful evaluation of the 11 separate information, the resolution and the supporting document attached to each and every case record, this court finds probable cause to hold all the aforenamed accused for trial for the offenses for which they are respectively charged, sabi po sa balita. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nung nandoon sa dahig, itong si Harry Roque, ba't hindi na lang arestohin yan? Eh ngayon, alam naman natin na hindi talaga ma-aresto itong si Harry Roque dahil wala pa namang kaso noon. Di ba? Hindi pa nagpo-proceed yung qualified human trafficking na case niya. Only sa Senado lamang po siya mayroong arrest warrant for cite and contempt dahil sa kanyang pagsisinungaling. Diba? At hindi niya naibigay yung dokumento. So ngayon, hindi na aresto si Harry Roque noon, diba? Nung nandoon siya sa dahig. Ngayon, if ever man na makita natin itong si Harry Roque sa kung ano pa mang bansa yan, dapat arestuhin na yan. So, via international police or Interpol para makauwi ng bansang Pilipinas. Dapat si Teves din, no? Tagal na ni Teves. Ano ba nangyari dyan kay Teves? Ang tagal na. Diba? Text ninyo, ang tagal na ni Teves sa ibang bansa. Di pa rin nahuli yan, ah. And then, nahuli naman si Teves. Hindi lang napauwi dito. Ano kayang nangyari dyan sa kaso ni Arnie Teves? Nakakulong na ata yun, I think. I'm not sure lang. Pero I think nakakulong na yun si Arnie Teves. Now, mga minamahal, good. Dahil kahit pa paano, mabilis, medyo matagal, pero at least may nangyayari namang proseso dito nga po sa mga kaso, especially dito kay Harry Roque. So, I think gumagana naman yung justice system ng bansang Pilipinas. Mga minamahal, mukhang gumagana naman, I think. Eh, ang problema nga lang, medyo matagal lang ng slide. Dito nga po sa pag-arresto or dito nga po sa case, 'di ba, sa kaso ni former spokesperson Harry Roque. Medyo matagal lang, uulitin ko. Pero goods naman dahil inaasikaso yung kaso ni Roqueta. So, yun, mga minamahal. Ay, grabe oh, anti-ano to oh. Yung na-violates niya, mga minamahal, anti-trafficking. Diba? Person Act of 2023. Grabe, malaking kaso yan. Non-bailable talaga yan, mga minamahal. So, ito yung balita. Panoorin natin. Warrant of arrest laban sa accused dun sa kaso na yon. Marami po sila, kasama din po dun ay si Cassandra Ong at si Harry Roque. Kay Cassandra Ong, sabi po na kami ito kaso, yung legal counsel niya, hindi po niya mag-confirm kung nandito sa Philippines si Cassandra Ong. Paano po kaya yung magiging pang-isa-serve yung arrest warrant? Well, for persons who are not in the Philippines, we have to obtain jurisdiction over the person. Ibig po sabihin, kailangan po natin dalhin ang tao mismo doon sa korte. That is the only time na magkaroon ng jurisdiction ang court over the person. And that is the only time na pwede magsimula ang court doon sa trial niya. So, kailangan muna niya i-obtain yung jurisdiction. No? So, kung nasa ibang bansa po siya, we will have to go through diplomatic channels to be able to get her person back here into the Philippines to finally face her charges. Ganun din po kay former spokesperson Harry Roque na alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na diplomatic channels available sa atin. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Pero ang gusto naman po ng Department of Justice, lalo na ngayon na inisyuhan na po ng warrant of arrest ang mga akusado, i-face nila yung kanilang mga kaso sa court. That is... Ang problema, haharap ba yung mga yan? Siyempre magtatago yan. So, idadaan talaga yan sa santong basbasan, yang si Harry Roque. Hindi uwi ng Pilipinas yan, pustahan tayo, paputol ko pa yung kamay ko.
Hindi uwi ng bansang Pilipinas yan. O, kailangan nyo yung, diba kung ayaw madaan sa maayos na usapan, idaan sa santong paspasan. So, ganyan yung mangyayari kay Harry Roque, makikipagpatentero na sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Alright? So, yun po mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe mga minamahal, and always hit notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video natin. So, binabasa ko po yung mga comment ninyo. Ingat mga kababayan.